Hallelujah, Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tanang ating iloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa na magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon. Sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-13 ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-15 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ilang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo lang dito ng buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit na ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang kung gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw? Bakit naman po ninyo pinapare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano bang ibig kong upahan ang huli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit lang ba kayo sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang, mabiyayang araw po sa ating lahat. Alam po ninyo, ako po'y nasa bakasyon mula sa misyon at iilang araw na lang ang natitira. Kulang na lang ng 10 araw bago ako bumalik sa misyon ko sa Yukon, Canada. At doon sa misyon, kasama ko lang kayo sa pamamagitan ng online mass. Kaya pinapatagal, sinasariwa, ninanamnam ko, at pinapahalagahan ng may apresiasyong alam ko na ang tanging hinihiling ko ay mawawala sa akin.
ang presensya, ang maging malapit ako sa ating pong Senyor na napakabait at punong-puno ng awa at biyaya at pabor sa lahat ng mga hinihiling ko. Kaya papasalamat ako habang may panahong ipinagkalob sa akin. Ito lang po sa personal na pagbabahagi sa inyo. Kayo po ay araw-araw po kayo nagsisimba, pero iba po ang presensya ng may kapal ng poong Senyor. Nag-mission po ako, bago ko naging misyonero sa Yukon, Canada, naging misyonero po ako sa Peru. At ang ating santa po ay napakagandang dalaga, taga Peru. Siya po si Santa Rosa de Lima. Binigyan po ako ng biyaya na makapasok sa kanyang kumbento. Nakita ko ang kanyang pagpapahalaga para sa panalangin. At siya'y kontemplatiba at tumutulong din sa kapwa. At imbis na ibigay niya sarili niya sa isang lalaki, ibinigay niya ang sarili niyang todo-todo sa ating Panginoon Diyos. Ang kagandahan niya ay iniaalay niya sa kagandahan ng Panginoon. Ang ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Hukom. Sapagkat noon, ang Diyos, ang Hari, kahapon nga pala, ay kapistahan ng pagkareyna ng mahal na Birhing Maria. Iniisip natin si Maria ang Reyna, ang Diyos, si Kristo ang Hari. Noon, ang Diyos, ang may kapalang Hari, at ang pinipili niyang mga tao bilang maging leader, mga hukom. Ngayon, yung mga Israelita, nagre-reklamo na naman, hindi makontento. Tinitingnan yung, tingnan mo yung mga kapitbahay natin, may hari sila. Ang ganda-ganda naman ng mga seremonya nila, mga burloloy nila. Kita mo yung hari, may korona, may setro, may singsing, may trono. Tingnan mo atin, walang kalatoy-latoy. Yung cordon sanitaire. Merong yung driver, chauffeur. Yung tagaluto, chef. Yung tagabukas ng pintuan, butler. At naakit sa kaburloloyan. Sabi ng Panginoon, ako ang tinatanggihan ninyo kung pipili kayong isang tao bilang maging hari. Ating ebanghelyo naman, ayon kay San Mateo, may talinhaga, ganito ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay ang kagandahang loob ng may-ari ng ubasan. Kasi, nagreklamo na naman, meron na naman yung komparison. Bakit siya? Ako? Siya nagtrabaho lang ng 1 oras, parehong denaryo kami. Ako, ito yung reklamo. Dapat tatanggap kami ng mas malaki. Ito sabi nila, maghapon kaming, mabigat na Tagalog, nagpagal. At nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Ganyan tayo magreklamo, marami pang mga drama. Di ba? Yung mga taong nagtrabaho ng 1 oras lamang aktwal sa ubasan, naghanap sila ng trabaho buong maghapon. Wala lang magbigay sa kanila ng empleyo. At ang denaryo ay kailangan para tustusin ang gastos ng kung meron kang pamilya, para sa may bahay mo at mga anak, para makakain at makapamuhay at may laman ng tiyan, yung 1 denaryo. Kaya ang Diyos na mapagbigay sapagkat tayo'y pare-parehong anak ng Diyos. Ayaw niya tayong magutom. Di ba sa Ama namin, bigyan niyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Yan ang pangako ng Ama namin na dapat mas marami kung pagkain kasi sa Kanya. Matuwa tayo na tayo magkakapatid.
Yung iba sa atin kailangan na mas magtrabaho ng mas marami. Yung mga masisipag sa atin, wag na tayo maghambing-hambing pa. Ha? Nagdadrama lang tayo. Di nyo ba nakikita ang aking pagpupunyagi? Ha? Mas nahirapan yata ako dito, ha? Hindi nyo ako pinapansin. Wag na tayong magbilang ng oras. Imbis ang kabutihan ng Diyos, ang kagandang loob ng Senyor, ang kanyang lubos, bumubuhos, umaapaw, dumadaloy na biyaya, na ni isa sa atin gaano kasipag, ay karapat-dapat. Gano'n na lamang po tayo. Iwasan na po natin ang reklamo, iwasan na po natin ang drama-drama sa ating sarili sa Diyos. Imbis tayo po'y sa tulong ni Maria, Reyna natin, at ni San Jose at ni Santa Rosa de Lima na napakagandang madre, sa tulong nila, nawa po tayo po'y buong loob na kumilala at tumugon ng bukas loob din sa kabutihang loob ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno.